Atensyon mga Filipino senior citizens, Digital Senior Citizen ID ng NCSC mula sa eGov.ph tinanggihan sa isang grocery store para sa discount. Ano nga ba ang dapat gawin? Ano ang parusa sa mga lalabag dito? Dapat ba itong tanggihan? Pag-uusapan natin dito sa video. Hold up. Hello mga ka-vlogs! Welcome dito sa aking YouTube channel. Magandang araw po sa lahat ng mga manonood. Saan po kayong dako sa mundo? Kumusta mga ka-vlogs? Eto ha, mga lolo at lola, ang Digital Senior Citizen ID na mula sa NCSC na nakukuha po sa eGov.ph, tinanggihan sa isang grocery store para sa diskwento. Nako po, anong parusa nga ba ang para dito sa mga hindi tumatanggap sa Digital Senior Citizen ID? Ano ang inyong gagawin at ano nga ba ang saklaw dito sa inyong Digital Senior Citizen ID? Ating yung pag-uusapan mamaya-maya. Pero kung di ka pa nakasubscribe at bago ka pa lang dito sa aking channel, pakiclick sa subscribe button na nasa baba at pakiclick ang notification bell, ilagay sa all para una ka sa mga balita na may kinalaman sa senior citizen. So eto na nga po, nabigyan nating pansin itong pinaabot sa atin na katanungan mula po ito sa komento sa ating isa sa video dito sa ating channel mga ka-vlogs. Ito po ay mula kay, ito babasahin ko lang po kasi hindi ko memoryado. Mula kay at Mama Carol Story Channel. Sabi niya, "Hello po sir, nag-ask ako kanina sa grocery store kung tumatanggap sila ng NCSC na digital ID. Hindi pa daw pwede gamitin for discount." So yan po ang karanasan ni Mama Carols. Ayan po, kung saan nga po tinanggihan ang kaniyang Digital Senior Citizen ID sa isang grocery store para sana makakuha siya ng discount, Kasi nga po, entitled po ang ating mga lolo at lola sa 20% discount sa groceries mga ka-vlogs. Well, una sa lahat, i-discuss muna natin itong Digital Senior Citizen ID. Ang NCSC po, or National Commission of Senior Citizens, ay inilunsad po ito noong buwan ng Agosto, in partnership po sa Department of Information and Communication Technology or DICT. Noon kasi meron tayong Senior Citizen ID na nakukuha po sa OSCA. Ito po yung lumang Senior Citizen ID mga ka-vlogs, And kung meron po kayong OSCA ID, wala naman pong problema kasi nga tawag dito, valid pa naman po yan at accepted pa po yan hanggang sa kasalukuyan mga ka-vlogs, Ang kaibahan nga lang talaga dito sa Digital Senior Citizen ID, of course ito po ay nasa cellphone nyo lang, daladalan nyo, and through your eGov.ph po, na app sa yung cellphone. So digital nga po siya, So pwede nyo yung ipakita. And ang Senior Citizen ID kasi natin, yung galing sa OSCA ay madalas nakakaligtaan. Kaya nga po, madalas din po, hindi po nakukuha ang mga discount kasi nga wala tayong nadala na Senior Citizen ID. Pangalawa, madali po siyang pikiin. Kasi nga, ang dali-dali lang siyang gayahin mga ka-vlogs Kasi papel lang siya, ikaw lang ang maglagay ng picture, pirmahan mo lang, ilaminate mo, yun na yun. Para siyang PhilHealth ID na ikaw na bahala maglaminate at maglagay ng picture mo, di ba? So, ang dali-dali siyang pikiin at gayahin. Kaya nga po, itong Digital Senior Citizen ID ay talagang secured ito, protektado po ang inyong impormasyon, protektado po ang inyong Senior Citizen ID dahil digital nga po siya. So dito po sa karanasan ni Mama Carols na tinanggihan ang kanyang Digital Senior Citizen ID sa isang grocery store para sa discount, linaw po sa pahayag ng NCSC sa kanilang website na ang Digital Senior Citizen ID, saklaw nito ang pag-avail ng benefits, discounts at mga medical services mga ka-vlogs.
no? Malinaw na malinaw po yan. Kaya nga po sinasabi natin kung ano po ang benepisyo at diskwentong nakukuha doon sa OSCA Senior Citizen ID, yun pa rin po ang makukuha at pareho pa rin po ang makukuha dito sa Digital Senior Citizen ID. In short, bawal yan tanggihan. Bawal po yan hindi i-accept. Ha? Mga lolo at lola? At ano ba ang gagawin ninyo kapag tinanggihan yan? Naku po, i-report ninyo. Saan kayo mag-report? Una, marami tayong pwede pag-reportan. Una, pwede tayong mag-report sa OSCA office, no? Diyan sa LGU ninyo. Pangalawa po, pwede nyo pong i-report sa NCSA Regional Office. And pangatlo po, pwede nyo pong i-report sa DTI mga ka-vlogs, no? Or Department of Trade and Industry. Kasi bawal yan mga ka-vlogs, may karampatang parusa at penalty dyan sa mga establishmentong tumatanggi, no? Dito sa discount kung gagamitin po ang Digital Senior Citizen ID. Kaya i-report nyo po sa mga parehong may ganun na karanasan na na-encounter. Nako po, hindi po yan dapat na maranasan ng ating mga nakakatanda kasi nga ayon sa NCSC at ng Administrasyong Marcos ay dapat po talaga maramdaman ng ating mga nakakatanda ang proteksyon, ang benepisyo at yung kanila pong mga karapatan bilang mga nakakatanda kasi parte nga po tayo sa nation's building mga lolo at lola. Kaya naman mga senior citizens, sino sa inyo dito ang mga may parehong karanasan na tinanggihan po ang inyong Digital Senior Citizen ID, hindi lamang sa groceries, maging sa iba pang mga serbisyo at benepisyo na may 20% discount, no? Lahat ng yan ibahagi niyo po sa comment section na nasa baba, pakilakip ng buong pangalan at kung taga saan kayo. Bago ako magtapos sa video na to, kung gusto niyo po sumuporta sa aking YouTube channel, maaari niyo pong i-click ang ating super text button na nasa baba. Sa mga gusto mong i-miyembro, pwede i-click niyo lamang ating join button. Maraming perks dyan mga ka-vlogs. Be my member now. Sana'y naging gabay ang video na to kahit pa paano na pag-uusapan natin ang mga mahahalagang bagay-bagay na may kinalaman sa ayuda programa at benepisyo ng mga senior citizen. Kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa aking YouTube channel, maaari nang i-click ang ating subscribe button na nasa baba. Huwag kalimutan na pindutin ang notification bell. Ilagay niyo po sa all para updated ka sa lahat ng mga videos na i-upload ko. Maaari nyo ding i-like ang video na to at kung meron ko pa mga katanungan, maaari nyo i-komento sa comment section na nasa baba. Paki-follow na din po ang aking official Facebook page na nasa screen nyo. Muli po, ako si Daniel Timpawa na nagsasabing dito sa aking YouTube channel, Pawang Katotohanan at lahat totoo lamang.